The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Responsibility niya na of course ma-educate or yung educate meaning hindi lang educate in terms of lesson plan, in terms of kung hindi malaman ng student kung ano nga ba ang tama sa mali or kung may mali man, may tama niya ito through educating them sa lessons na hindi lang lessons from lesson plan or lessons from the book, kung hindi within experience ng teacher na may share niya sa student at ma-apply ng student ko sa life. Siyempre, para magturo kasi responsibility kasi pagiging guro. Responsibility nila yun kasi sila yung maghuhugot sa mga tao para kung paano sila lalaki. I mean, kung paano magiging character nila, kung paano sila lalaki. Depende rin yun kasi kaya maging malaking factor din yung isang guro sa estudyante kasi siya rin yung parang magdadala sa buhay niya. Yun. Para sa akin, yung tungkulin ng teacher, hindi lang sila nag-inform. Kailangan, naka-influence sila ng student. They're inspiring students and they're getting involved sa life ng students. I think as teachers, we are responsible for molding and nurturing the talent and potential and skills of the children. Nakasalalay sa atin yung kinabukasan ng isang bansa kasi nga, mga teachers, sila yung nag-molding. Diba? Kung ano yung tinuturo ng teachers, yun ang ina-apply. Diba? Sa iba't ibang trabaho. For example, teachers sa marketing, diba? Or sa business. Diba? Kung ano yung tinuturo ng students, yun ang ina-apply nila. So, really, teachers really hold the key for progress sa bansa natin. Siyempre, para sa amin una, teacher as a model. Model para sa mga estudyante kasi yung mga estudyante, alam naman natin na na-imitate nila yung mga ginagawa ng teacher nila. Hindi lang sa emotional, physical, pati sa ugali, tsaka the way na kumilos, ganyan. So, kung yung teacher nila masipag pumasok, masipag mag-quiz, masisipagin din sila na pumasok ng mas maaga and mag-aral ng mas mabuti. Tapos, yung teacher din kasi, facilitator din siya. Kasi when you say facilitator, yun yung nagpapadali. Yung lesson kasi, madalas complicated. So, yung teacher, ang role niya, facilitator, para mas mapadali para sa estudyante yung lesson. Di ba ang arts kasi, it is more of self-expression. So, one thing na ang importance kasi ng art, sabihin na natin, pag ginawa kasi natin plainly, teaching method na sabihin ng teacher, parang kumbaga reporting, ganyan, tapos sabihin sa student, parang wala, nandun yung sabihin na, nandun yung para bang maaano sa student pero not in the creative way or hindi dun sa matatandaan niya to or may instill sa utak niya ng long term. Kasi pag may arts kasi, it is more of hindi lang yung kundi pati eto and yung buong sabihin na natin buong pagkatao ng student or pati yung body niya nagagamit niya. Kasi when it comes to arts, yun nga, tulad ng sabi ko, self-expression. And kasi more of magagamit natin yung gesture, body movement. Like sa theater kasi may tatlo kaming kinoconsider na greatest factors para sabihin natin maging successful yung theater. Una, yung voice, yung body, and syempre yung mind. Kasi kung gagamit ka lang ng body and voice, tapos hindi mo naman pag-iisipan or wala namang rational yung ginagawa, what's the point? Technically, para kung ano yung tuturo. Kasi di ba, para, kunyari, kung yun yung, kunyari, specifically kapag, kunyari, parang sa amin, na BS man, parang more likely, magkatrabaho ko as a math teacher. So, parang significance ko dito sa science, para malaman ko ano yung tuturo ko. Teacher pag ginagawa niya mabuti yung responsibility niya,
inspired his or her students. Kasi may ibang teachers na they just teach the lesson for just teaching sake. Para makapagturo lang. But not understanding na dapat, not knowing na dapat as teachers. Nagtuturo tayo, kasi magiging teachers na nagtuturo tayo para ma-inspire at mamove natin yung students natin to do better in their lives. Kasi paglabas niyan, if they go outside the four corners of the classroom, kung ano yung tinuro mo, malilimutan din nila yun eh. I'm preparing to the theories, yung mga kinakabisado. The important thing is, pag nagturo ka, magmamark ka sa kanila so that they will do good outcome. Thank you po. Teachers have rights sa salary, dito sa tamang pagbabayad, sa leave. May karapatan din yung teachers na mag-leave, sweldohan, and also yun yung mga kagaya ng gawin. Inform. Siyempre, alam naman natin na teacher, nagtuturo, nag-i-inform. Pangalawa, influence. Kasi isa sa mga factor na nakaka-impluwensya sa estudyante, yung teacher. Yun. Pangatlo, yung inspire. Siyempre, kailangan maging inspiration tayo sa mga estudyante natin para makapush din sila sa goals nila. Tapos yung huli, yung maging involved sila, yung magkaroon ng application din sa mga natutunan nila, yung mga naibahagi nating learning sa kanila. Una sa lahat, yung tungkol rin ng government, dapat meron silang allotted talagang budget. Yung kumbaga malaking budget talaga para sa education.